Po ay ang pang 30th and 1/4 take ng aming video. Ngayon po ay aming i-share sa inyo paano kami nagkamali, lalo na ako, sa disiplina ng anak ko. Nakakahiyang sabihin sa inyong lahat, pero ay maganda namin i-share kasi sana makapulutan po ng aral ng maraming tao, lalo na yung mga magulang na nag-uumpisa. Oo. Nakikita po ako ng asawa ko pag nagagalit ako. Grabe ako magalit. And sa umpisa, may sense of power and control. Lalo na kapag kasi alam mong tama ka. Alam mong mali yung ginagawa ng anak mo at pwedeng makapahamak sa kanya. Talagang lumalabas sa pagiging bruha ko. Pero hindi naman din ako nagiging satisfied dun sa results. Kasi unang-una, natakot lang siya. Hindi naman siya natuto. Na-focus siya dun sa takot niya sa'yo. Pero yung consequence ng maling nagawa niya, hindi niya na-gets. Minsan nga, bigla siyang magsasabi sa akin, Mommy, tapos bigla niya marirecall niya yung traumatizing experience. May time pa na nanaginip siya, parang nagna-nightmare siya, talking about dun sa incident na nakaraan. And nakaka-consent siya. So, kami po ay mga work in progress and we continue praying na baguhin kami ni Lord. At the same time, nag-research po kami ng paraan ng parenting. Tapos, ano yung i-share natin dito? So, ito po yung librong nakita namin sa Don Bosco, A Happy Family by Father Bruno Ferrero. So, dito sa libro na to, diniscuss niya yung system na ginawa ni Don Bosco. Paano niya dinidisiplina? Or mga bata niya. Kasi maraming bata si Don Bosco noon. Mga nalagaan niya. Mga inanak na niya ng mga in-adapt, yun pala yung term. Yes. Orphans, ganyan. So, kasi, ang hirap talaga maging magulang. Pero, na-realize ko pagka may gabay ni Lord, magagawa mo siya ng maayos. May nakita nga po kaming article from British Journal of Educational Psychology. So, ang title niya is Teachers' Use of Fear Appeals, Association with Student and Teacher Mental Health. So, dito sa study na to, nakita nila na teachers' use of fear appeals was associated with students' distress, which was heightened for students with lower academic self-efficacy. Similarly, teachers' use of fear appeals was associated with higher anxiety and lower self-efficacy in teachers themselves. Yung study na to, 2022 lang, ano? Tapos, actually, marami palang studies din, kasi nag-search din ako ng mga scholarly journals about using fear and intimidation sa pagdidiscipline ng mga bata. And nakita nga nila na hindi siya masyadong useful. Okay siya pala kapag halimbawa, nasa mga army ka, kailangan mo ng agarang resulta. Pero kapag sa mga learning environment, hindi pala siya effective. Kasi ang nangyayari, nakakanti mo yung stress response ng bata. So yung learning na nangyayari kapag relaxed yung brain, hindi siya nagpo-push through. Nasa heightened yung response, which is yung freeze response. So hindi siya nagiging receptive sa mga info. Yes. So dun ako nagkamali at pinipilit po naming ayusin. Pagdasal niyo po kami. Ngayon, para po sa atin pong pagtatapos, we would like to invite you to like, follow, and share our page, Tahanan ni Maria. Kung nagustuhan niyo po ang aming content and i-share niyo po ito para mas maging informed ang mga families, Filipino families po na nangangailangan ng mga ganitong impormasyon. Kasi, syempre, di ba, no? It makes you more loving kapag mas alam. So, sa next na pag-usapan natin, ano ba yung mga ways na pwede nating i-apply paano natin madidisiplina ng tama yung mga bata. So yan, tinuro ni Don Bosco yung kanyang preventive system. Yun, tama po. And Daddy, before we end, can you lead us with a short prayer? Let's put ourselves in the presence of God in the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. With the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Marami pa po kami gustong i-share sa inyo
saan kami nagkamali. And kung gusto niyo pong malaman pa kung ano pa ang aming mga pagkakamali, and hopefully makapulutan po ng aral para sa inyo pong mga pamilya, please like, share, and follow po, no? Ang aming pong advocacy is matulungan yung mga Filipino families na mapalapit sa isa't isa, lalo na po sa ating Panginoon. Maraming salamat po.